been a long time. So, tagal natin hindi nakapag-vlog dahil tinarangkaso yung lola nyo. So, meron tayong ubo pa ng konti. Kaya, hindi ako talaga makapag-diretso-diretso ng salita. Nauubo yung lola nyo. Kaya, nagpalipas tayo ng ilang araw para makapagpahinga. At, thank you, Alchos Bakery. Ayan, nagpadala siya sa atin ulit ng tinapay. Ate Aska ang magbubukas kasi, at mag-e-explain. Ayan. Wow. Ayun. Kore ako ga kino zenbu tabeta. So, ayan, nagpadala siya sa atin ulit ng ensimada. Okay, Christmas. Yung pinadala niya sa atin ay ensimada ulit, pero parang Christmas packaging naman siya. Para doon sa mga gustong umorder. Wow. Ayan, meron siyang pang Christmas na balot. So, maganda rin siyang parigalo, guys. At, ayan yung second batch ng ating Ako kochino ga suki. cheese bread. So, ayan guys, habang nagmimerienda si Ate Aska, meron tayong mga tanong sa kanya. Ito yung sabi, totoo bang bawal daw ang hikaw sa baby dyan sa Japan? May napanood kasi ako dito sa FYP na di daw nilalagyan ng hikaw ang baby katulad dito sa Pilipinas. Sagutin mo. 学校でピアスつけちゃいけないって日本でつけちゃいけないっていうか Bakit? Bakit nga ba bawal? なんか見た目が悪いヤンキーみたいな Tagalogin mo na, ma'am. I-try mo mag-Tagalog. Hindi ko alam. Kasi guys, talagang baby pa dito, bawal na maghikaw yung mga bata. Unang-una, magkaiba yung tingin natin ng mga sa Pilipinas sa Japanese. Ang mga may hikaw, ang tingin nila parang mga yankee o yung parang mga basta yung parang mga bad image sa kanila yung may hikaw. Kasi may kasabihan sila ng unang panahon na yung mga nagtatrabaho sa gabi, palatandaan na may hikaw. So yun yung parang naging image nila. Kasi nung unang panahon, mga pukpok na babae, tsaka yung mga nagbabara ng mga lace, dati, mga nagtatrabaho lang daw sa club yung mga nagganon. Kaya parang yung image nila kapag ka may hikaw, parang mga nagtatrabaho sa gabi. Kaya yung naging ano nila image, parang malaswa. Tapos yung pangalawa sa parang, kahit na alam nilang foreigner yung magulang, tas bawal pa din. Kasi meron sila yung, na kapag ka, halimbawa pumapasok yung bata, tapos nagkaroon ng biruan, sumabit yung hikaw, pwedeng masugatan yung tenga ng bata. So, yun yung pinaliwanag sa akin ng kinder teacher dati. Kasi si Aska, baby pa, meron na talagang hikaw. Yan ako nagbubutas ng mga tenga nila. Si Akari, ayaw lang talaga. Si Akari kasi, pinabutasan ko siya nagsarado. So, hindi nagdire-diretso. Si Ate Aska, dire-diretso lang yung butas ng tenga niya. Iba yung image nila kapag may hikaw. Kaya dito, minsan makikita nyo, matanda na sila, wala pa rin mga butas ng tenga. Diklip lang yung mga hikaw nila. Totoo bang kulang populasyon nila dyan sa Japan, kaya mahiyain mga lalaki? Bakit daw mahihiyain yung mga lalaki? Hindi ko alam, babae ako eh. Bakit mahihiyain kahit babae? 知らないそんなの性格によるでしょ一人一人違うんだから性格によるでしょ Sa kultura, una, hindi sila katulad datin sa Pilipinas na hindi masyado mahigpit sa social media. So, yung social media, dun tayo na-develop kaya kumapal ang mukha natin sa Pilipinas. Dito sa Japan, guys, bawal sa mga estudyante talaga yung mag-sok med. Kaya bihira talaga sa kanila yung kumapal ang mukha. Kasi diba dumami nga yung nagiging dancer sa TikTok. Kaka-TikTok, diba? So, dito sa Japan kasi, bihira na naka-private ang mga ang mga TikTok nila. Ay, naka-public. So, mostly naka-private. Para sila lang din na nakakita. Kahit sa magulang nila, hindi nga nila pinapakita. Ganun sila kahiyain, guys. Sobrang mahiyain talaga sila. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Kami sa mga Shinjiru. Sabi ni Ryuwaze. Guys, naniniwala din ng mga Hapon sa God. Pero, syempre, katulad natin sa Pilipinas, magkakaiba yung kawangis ng natin, paniniwala natin. Iba't ibang religion, diba, iba-ibang paniniwala. Kung tayo sa Japan, sa Pilipinas, naniniwala tayo dun sa mga rebulto, diba? Sila rin naniniwala rin yung iba ditong Hapon na naniniwala rin sila sa mga rebulto. Pero hindi nila sinasamba yung rebulto. Parang yung imahe lang. As in, binubuo lang nila doon sa imahe. Pero yung rebulto, hindi nila yung sinasamba. Naniniwala sila na yung Diyos talaga nila direct na nasa puso.
Kaya ngayon mga Hapon, tingnan nyo, diba? Mahilig sila gumawa ng tama, marespeto sila sa kapwa kasi nandito tapos nakakonect sa utak para yung ginagawa mo talaga is tama. Kasi kung sa rebulto ka lang nakadepende ng pagsamba, tapos hindi mo naman nilalagay sa puso mo, hindi mo nilalagay dito, diba? Baliwala yung pagsamba mo sa Panginoon. Siyempre, naniniwala din sila na may gumawa sa atin. Lahat tayo pare-pareho, may gumawa, may naglalang sa atin, kumbaga. Especially, kami ng asawa ko, kami kahit anong religion, nirerespeto namin. So ako, born again yung buong pamilya ko, tapos ako Catholic na may any. So hindi rin naman ako nakikinig ng misa ng mga pare kasi mas naniniwala ako ng direct sa Panginoon na nagdadasal. So yun, naniniwala ako syempre. Pero sabi ko nga, tulad ng sa mga Hapon, nandito ang God namin, nakadirect sa puso. Kasi gumawa ka ng tama, mas ikalulugod ka ng Panginoon. Kaysa yung sumamba ka sa mga rebulto, nag-sign of the cross ka, tapos nakita ang tao ka lang pala. Hindi mo naman pala sinapuso yung totoong mabuting gawa ng Diyos, diba? So, dun ka sa, nandito dapat sa puso mo yung Panginoon, araw-araw. Sabi ni Jay, ano daw ang brand ng contact lens mo? Karakong? Karakong. Contact lens brand mo. Candy Magic. Kahit na anong yung dull eye, yung red. And puro ginagamit ko eh. Meron din naman iba. Honey Kiss to ka. Honey Kiss to ka yung isa. Candy? Oo. Itsumo sore tsukatteru. So, yun daw yung brand na ginagamit niya, guys. Ano brand? Candy Magic. Candy Magic, tsaka Honey Kiss. Honey Kiss. Yun yung brand daw ng kanyang contact lens. Tita, may pearl po ba inside the oyster? Tanong ko lang po. Actually, wala naman nakukuha kahit nasabihin mo yung malalaki na nakuha namin dati. Wala kami nakuha perlas kasi tinatanim talaga yung perlas na yun, guys. Swertehan lang kung meron talaga kayo makuha. Yun yung siguro nakalunok sila ng maliit na bato tapos na-develop as perlas. Usually talaga tinatanim yung perlas dun sa mga shell para maging perlas. Actually, hindi pearl yun. Parang plastic na maliliit lang yun and then magiging perlas sila kapag nilagay sa loob ng mga shell. Ni JB, nakakatawa po kayo panoorin. Sana ma-mention sa next vlog. Sabi ni JB. Ayan. Bigutin si JB. At napakagwapo ni JB. Ayan. JB, shout out sa'yo. Sabi ni Sleepy Boy, ayan, may TikTok account daw ba si Ate Aska? Siguro kung makakagawa man yan, guys, hindi yan araw-araw mag-upload kasi sobrang busy pa talaga dahil nga nag-aaral pa, estudyante pa siya. 1週間に1回ぐらいね、やるとしても。 So, yung mga ganun lang. Katulad sa atin sa Pilipinas, lahat na lang ay Hindi kasi magamit sa school ko. Kaya. So, bawal din sila sa school mag-cellphone. Pag dumadating siya gabi na, so pagod na, hindi na siya masyadong maging active pa sa... Kaso gagawa ako, diba? Sabi ni Justin Bengan, pa-shoutout naman next vlog nyo ni Aska kung pwede siya mag-shoutout sa akin. Justin Bengan. Shoutout po. Madali lang po ba ang Japanese? Just curious because I want to learn Japanese this coming summer. Sabi ni Barsalote. Ano na? Madali lang daw ba mag-Japanese? Hindi po. Sobrang hirap, guys, na mag-Japanese. Sa totoo lang. Ako, 2 years ako nag-aral pero talagang... Hiragana na lang. Kasi meron dito talaga 3 klaseng sulat sila, guys. Yung katakana. Hiragana muna. Yun yung Japanese word. Hiragana. And then, katakana kapag English word, sinusulat siya sa Japanese pero katakana ang tawag sa kanya. Iba pa yun. Plus kanji, yun yung shortcut na mga words na... Puro ayun yung ginagamit namin. Usually, habang tumataas yung pinag-aaralan nila, pahirap ng pahirap yung kanji yung inaaral nila at meron silang 3,000 characters na Japanese, ganun katindi. Tapos, ipapartner lang yun sa iba-iba na naman ang meaning nun. Tapos, guys, dito, pag nagbibilang, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, kapag nagbilang tayo, 1, 2, 3 lang, diba? Isang basong tubig, 2 tubig, isang tinapay, di ba? So, dito, magkakaiba, depende sa gamit na bibilangan mo. Pag flat na gamit na bibilangan mo, ichimay. Ang ibig sabihin ng ichi, ni sang, 1, 2, 3. Pag flat, ichimay, ni may, sammay, yung may. Pag inumin, ipay, nihai, sambay, yung hai.
Pag mga libro naman guys, Isatsu, Nisatsu. Sansatsu. Pagka mga sasakyan naman, Ichiday, Niday, Sanday. Mga lumilipad, iba pa din yung bilang niya. So, ganun. Iba-iba yung paraan ng pagbibilang. Depende kung ano yung bibilangin mo. Kaya napakahirap mag-Japanese. Tapos, meron silang klaseng 3 words yata yun na parang normal. Pero para sa middle at pinaka mataas na tao. So, may mas magagalang pa kumbaga. Kaya, medyo mahihirapan kayo dito kasi depende sa kausapan niya yung gagamitin nyo na words. Pero kung yung mga basic lang gusto nyo matuto, maganda, manood lang kayo ng mga Doraemon, ng mga Shinchan, yung mga pambatang palabas, Mariko-chan. Kaso, baka mama? Iranay nihongo. Pero hindi, basic lang. At least madali sila matututo. Tapos siguro yung mga per episode, panoorin nyo siya ng mga at least 5 times, 10 times na may subtitle. At least papano, papasok sa isip nyo, sa tenga nyo yung maririnig nyo paulit-ulit. Mas maganda yung anime. Matatandaan nyo. Kasi yung anime, tama ni Mumuzugashi kotoba, demo kodomo no, Totaiba Doraemon, kantang, madakodo, kantang. Basta yung mga Doraemon guys, madadali pa yung mga Japanese niya, mas pa siya, easy to learn pa siya. So ayun yung pinaka masasabi ko na pwede nyong gawitin para madali kayong matuto ng Japanese. Tapos Japanese song, no? Palagi lang makinig ng Japanese song. But halos lahat ng Japanese na kabang, sabi ni siya hindi ko mabasa yung pangalan niya guys. Ayan, ang pangalan niya ay Nakatay. Mahiyain nga, sobrang mahiyain sila. Ayun nila ipakita yung buong mukha nila. Kung tayo, taas noo, sila naman gusto nila nakayuko. Pag merong bangs, parang cute yung mukha. Tapos cute din sa kanila. Pero mostly, wala silang tiwala sa sarili nila, sa mukha nila. So gusto nila itago. Tapos pangalawa, gusto daw nila maging cute. Sabi ni Love You, cute mo daw magtagalog. Especially nung nasa farm daw tayo, dire-diretso daw yung Tagalog mo. Kayang-kaya niya magtagalog actually, di ba? Kaya lang, hindi mo kaya pag... Setsume? Hindi niya kaya pag kami yung papaliwanag o may kukwento siya guys. At paulit-ulit to may nagtatanong ilang taon na daw siya. 17 years old siya guys. Paulit-ulit kasi may nagtatanong. At may nagtatanong pa na isa kung kaano-ano niya yung baby na lagi niyang hawak. Pamangkin niya, anak ng ate niya. So, hindi niya anak yun. Akala nila anak mo lagi. Bakit? Tito Carl, sabihin mo naman kay Aska na gumawa siya ng kanyang TikTok account. Gawa ka na daw ng TikTok account mo. Ato, 1週間で作る. So, tatry niya after 1 week daw. Basta bakasyon na guys, titignan niya kung makakagawa siya. Ganun kahirap, di ba? Gumawa. May lock ba yung ganyang pinto? Parang ang hirap naman makipag-bebe time kung wala. Sabi ni Victor, Wembanyama, yung pintuan namin dito sa Japan guys, kung makikita nyo diba mga slide? Dito sa Japan guys, hindi uso ang mga lock sa pintuan kahit na hindi siya di-slide. Diba no? Kahit yung pintuan natin sa dati natin bahay, walang mga lock. Hindi naglalagay ng lock dito guys. Meron mga may toilet ka. Meron pero wala. Pero mostly ang may lock lang, banyo lang guys, kubeta lang. Tsaka yung paliguan. Pero yung mga kwarto walang lock dito, pati yung mga sala wala. So kasi in case of emergency yun guys, kapag ka nagkaroon ng lindol, yun kasi ang purpose nila doon. Mas sila doon sa in case of emergency, madali sila makaka-escape. O nga, ba't walang lock ang mga pinto dito? Sabi ni Ray Mark de Guzman, isang kaway post naman dyan. Aska-chan. Magkaway post ka daw. Anong kaway post? Parang ganun ka lang. Pakit ka lang. Isang post ka lang daw na kaway. Pagod na ako Yun na yung pinakit niya. Yung pagod na siya. Sabi ni MJ Torres Saicon, sana magbangs ka din. Ako ba? Hindi sa akin bagay magbangs. Alam nyo guys, mukha akong bakala kapag may bangs. Ariel. Tingnan nyo guys, pag may bangs, hindi ako bagay kasi mahaba yung mukha ko. Nag-try na ako before na may bangs. Hindi bagay, mukha akong bakala. Kaya hindi talaga ako nagbabangs. Tapos yung bangs ko, nag-try ako ng bangs, ang kinalagyan, naging side bangs na lang siya. Kasi semay. Kasi hindi balance yung mukha ko guys. Mas malapad yung dito ko kaysa dito sa area na ito. Ito kasi mali ito, diba? I love YMC1. Tita, how does Ate Aska get rid of frizziness on hair? Paano daw napapanatili mo nakabagsak yung buhok mo, yung bangs mo hindi nagagalaw?
Paano ko ginagawa? Marami nagtanong nito sa akin eh. Yung bangs daw niya, bakit hindi nagagalaw? Ginagamit ko po, cape to spray. Parang spray po. Malaking ginagamit ko. Kasi palagi nag-i-spray ka ng buhok? Oo, dito lang po. Diba, gaganto ko yung bangs ko. Tapos pero dito, malambot, hindi siya matigas Oo. Kasi, lalayo yung ginagawa ko. Baka kasi malapit yung pag katay. Kasi iba kasi gel. Kondo, yaro, sore mo. Zero shit eh. So, ayun guys, nag-i-spray lang daw siya ng buhok gamit yung Cape brand. Spray. Anong brand niya? Kahit ano, ang dami dito. Any brand. Kasi marami akong biniling spray dati dahil may ginagamitan ako ng artwork ko. So, pag nag-spray daw siya nakalayo, hindi niya nilalapit, parang hindi nakatutok. Kasi pagka tutok... Dito na muna. Kasi pag tutok, titigas yung buhok. Diba? Sobrang tigas. So, yun, malayo daw siya kapag nag-i-spray siya ng buhok. Sabi naman ni Ningning na wala din po pang-amoy ko dati. Ang ginawa ko lang ay nagsuob ako ng pinakuluan na balat ng orange or lemon na may luya. Try nyo po sa kanya. Yun lang po, sisingutin niya habang mainit pa. Kasi di ba nagka-corona ka na walang ka na pang-amoy? Ang suggest ni Ningning, magsuob ka daw. Pondero. Dayobi. So, itatry daw niya guys. Challenge namin by Saturday. Titingnan natin. Saturday. Nasa ako eh. Kumingkan ako eh. Zutto? Yeah, asa dake. Asa dake dyan. Meron kasi kung sa Saturday, may hatid akong sa matanda. Sabi ni Henry James, super ganda niya. Next video nyo po sana. Ghibli naman, request ko lang po. So, ito yung mga guys, yung top 20 namin na parang mga manga. So, next time, ang itatap namin ay yung Ghibli. Ang isushokay namin pala yung Ghibli. Baka bukas, guys. Pagka uwi niya ulit. Yung Ghibli naman na anime. Napakagaganda din nun, guys. And then, sabi naman ni Roland Dizon, sa next vlog nyo po, pasingit po itong question na to. Kung mahihain ng hapon, paano ka po diligawan ni Mister? Si Papa. Actually, sobrang hihain nila, guys. Mahabang istorya. Ayoko na. Hindi kami nagkaligawan ni Papa. Parang nagde-date lang kami. Pero wala yung kiss, wala yung guys. Wala yung landi-landi. Walang ganun. Hanggang sa nagbababay na lang siya sa akin. Hindi siya nagtuloy ng ligaw sa akin. Kaya ang nangyari, ako yung nagtapat sa kanya. Ako nang ligaw sa asawa ko. Kasi hindi ka talaga sila marunong mag-express ng feelings nila na I like you. Gusto kita, ang ganda mo, sana makasama kita. Hindi sila uso na ganun. So, in short, ako yung nanligaw sa asawa ko. Ako nagsabi sa kanya na mahal na kita, wag mo kong iwan. So, ayun guys. Ganun na nangyari. So, ayan guys. Yun lang yung mga question natin sa ngayon. Kasi mag-iipon pa ako ulit ng lakas. Dahil gusto nang lumabas ng ubo ko. Pigil na pigil lang. So, ayan. At mag-iipon din ako ng iba pang mga tanong. So, ayun lang guys. Thank you sa pag-supportan nyo palagi. Bye-bye.